Morning guys, meron tayong special content ngayong araw. So kasama ko yung mga kapatid ko. Yan si David, yan si Raymond nasa likod yan. Papasyalan natin yung isa sa naging very successful na customer natin. So first time natin gagawin to. Medyo surprise yung visit natin. So ayun, bibisitahin natin to, si Mr. Rafael Beltran, yung Beltran Hollow Blocks sa Urdaneta sa tan natin yon. So on the way na tayo sa kanila. Actually kapapasok natin sa boundary ng Urdaneta. So ayan, ayan, few kilometers, sa nakita ko 9 kilometers away tayo dun sa Urdaneta ngayon eh. Papasok tayo dun sa bypass, then mag-waste tayo. You know guys, hinahanap ko actually yung yung Beltran Hollow Blocks. Pero may nakita ako along this bypass kasi, Beltran Hardware and Construction Supply. It so happened na dalawa pala yung branch niya. So yun, yung dapat na unahin ko nandun sa looban, ito yung nasa highway, kaya ito yung pasyalan muna natin. Guys, napakaganda nung space niya. Actually, napakaganda ng kwento ng taong to eh. Nagkakilala lang kami ng pandemic dahil wala silang ganong ginagawa. Bumili lang siya ng molder sa akin. Nagsimula siya sa hollow blocks making. And ayun, sa maikling kwento, napalaki niya yung negosyo niya. Dahil nasa US kasi siya, kaya ayun, medyo may puhunan siguro siya. Kaya tara na, pasyalan natin tong si yung nagbabantay dito. So ang pangalan is si Ma'am Julie. So ayan, ito yung space nila. Ayan, so ayun, hello, good morning Ma'am Julie. Ayan, si Ma'am Julie po yan. Ayan, so ayan, nakilala ko rin sila. So ayan, ayan si ayan si Ma'am Julie, medyo busy. Ano pong pangalan nila, sir? Chris po. Ayan si Chris, kasama nila dito. So say hi Sir Chris. Ayan, so kumusta naman po ang negosyo? Maganda po ba? Malakas po. Malakas daw. So see guys, Ang delivery. ang dami nilang delivery. Grabe. So ayun, ang hollow blocks nag-iipon sa kanila. So guys, isa tong si si Sir Rafael sa magandang kwento ng transition from hollow blocks making na naging hardware guys. So nangarap siya ng mas malaking goal at yun nga, magkaroon ng hardware. So duman lang ako dito, didiretso ako dun sa main nila sa Palina West, yung Beltran Hollow Blocks doon. So ayun. So Ma'am Julie, maraming salamat po sa time na binigay nyo. Thank you very much. Panoorin niyo po yung mga vlog natin sa YouTube. Thank you ma'am, thank you very much. Ayan guys, so palabas tayo ng highway. So papasok tayo doon sa tinigilan natin kanina. So ayan guys, medyo adventure yung ginagawa talaga natin. Ayun. Nakita nyo po yun, hindi ko nakuha agad eh. Palina West na po tayo. Hahanapin naman natin ngayon yan. So diretso lang ng konti. Tanungin natin kung nasaan ang Beltran Hollow Blocks. Kapag tanong kami, mukhang lumagpas kami ng konti. Pabalik tayo ngayon. Meron daw waiting shed, tapos kakanan tayo. Sige, hanapin natin. Kanan daw ng waiting shed, papasok dito. Shed nga naman yan. Yung pala waiting shed pala yan. Nakala ko tindahan eh. Ayun, nakita ko na. Sir, yung pansit namin nandyan na ba? Ito na. Yun, kikita ko na yung signboard eh. Yan. Galing Galing. Dito, storage. Magaling Sir Rafael tong ginawa mo. The best. Ayun si Ma'am Monet, naghihintay na yata yung merienda ko dun Okay. Yung sinabi ni Sir na pansit, talaga naman po. Diyos ko, ayan. Ayan, talagang ganda ng area ni Sir, malamig. Ay mga kapatid ko, ayan. Okay, good morning guys. So nandito na tayo sa Beltran Hollow Blocks. Ayan si Ma'am Monet at ito yung pansit na pinabili ni Sir. Ma'am Monet, say hello po kay Sir Rafael. Ayan. So ayan, so yun. Napakaganda ng kwento ng taong to, katulad nung kinikwento ko kanina. It's like, nagsimula lang kaming magkakilala. Bumili siya ng molde sa akin. Sabi niya, Sir, nakita ko yung video mo, napanood ko. So ayan, konting coaching ganyan. And ayun, to cut the story short, pala si Sir Rafael parang nurse yata sa Chicago, Illinois. So yun yung kwento niya, kaya naisip niya na magkaroon ng transition at ito na ngayon. So pumunta tayo dito para at least makover natin yung kanyang
yard. Ito yung kumbaga yung first na hardware niya. Nakita din natin yung hardware niya doon sa labas sa highway kanina. So tara ikot tayo. So heto, makikita nyo Beltran Hardware and Construction Supply. So talaga nga namang lumaki ng husto si Sir Rafael. So from hollow blocks, meron na siya ng mga hardwares talaga, from pipes to plywood na yan. So steel meron na rin siya. So yan, napakagandang combination po talaga ng hollow blocks making business when it comes sa ganitong klase. Magkakaroon ka ng hardware, ayan. So ayan, yan. Pero talagang kailangan tutok lang talaga to make this business successful. So ayun. And ito naman yung paggawaan niya. So talagang since naging hardware na siya, kailangan niya talagang maraming stockpile na itong hollow blocks na to. So nakikita nyo, so all these are yan, gawa nung molde natin yan, gawa nung molder natin. So yan yung paggawaan niya. So ito yung mga molde na galing sa atin. So ayan, isa lang yan. So ayun, so ikot pa tayo. Ito yung isa pang ano niya, paggawaan niya ng hollow blocks. So ayan, bumili na rin siya ng 1 bagger mixer. Sayang, idinidil ko pa yung dating mixer ko, ganito rin kalaki. So ayan, mukhang may delivery sila. Okay, so ayun yung mixer niya. Pero ang sabi niya sa akin, mas tinatangkilik ng mga tao dito yung manual kasi, kaya ito nakatabi lang din siguro to. So ito yung mga sand niya. Ito mga bagong gawa ito. So more likely mga 7 days pa yan. So mga size 4. Yan yung hollow blocks niya. So marami na rin siyang stock file, pero sa laki ng client niya siguro kulang pa to. Ayan. So mukhang may delivery yung truck niya ngayon. Ayan. Ayan si Tatang, delivery ng garong. So yun, napakaganda. Yun, size 6, meron din siya size 6 dun. Ayan. So guys, yung ano talaga, ang hollow blocks making, pag tututukan mo at gagawin mo talagang negosyo, napakalaki ng pwede mong magawa. Dahil yung building block kasi ng construction talaga, nagsisimula yan sa hollow blocks eh. So karamihan, most likely sa construction, napakaraming hollow blocks ang gagamitin mo. Kaya kung magiging ganito ka kay Mr. Rafael Beltran na ang thinking ikukunin din pati construction, maganda talaga. Dahil from hollow blocks to sand to gravel to lahat ng mga pwede mong gamitin sa construction, pipes and kumbaga mga rebars, napakaganda. So ayun guys, yung ano naging kwento ni Mr. Rafael Beltran, naging successful siya from hollow blocks to hardware. So guys, kung kailangan nyo din ng mga molde pa, message nyo lang ako, mag-comment lang kayo dito sa video na to, and matutulungan ko kayo to have those kind of simple machines na hollow blocks molders. Ayan. Okay guys, so medyo gumagawa si sir ng ano, ng mixture ng hollow blocks dito. So ayan, sir, ilan ang napapalabas nyo dyan? 80 to 85. So ayan, manual din, parang yung nakikita nyo sa videos ko. So ayan, more likely para yung process lang yung dinadaanan natin. So yan lang yung kwento. Nagsimula lang kami ganyan sa halo-halo na ganyan. Nakita ni Sir Rafael yan, and then ayun, nagtanong siya sa akin. Kami po kayong gumagawa dito, sir? 4 lang, sir. 4 po sila na gumagawa dito. The process is really so simple guys. So ayan, so inahalo-halo lang yan 4 times to and fro. Yan, dry, and then later on pag na-mix nila ng mabuti yan, tutubigan, then haluin ulit, and then itatakpak na doon. So wait lang natin. Yung water na nilalagay nila may halong molasses. Actually yung molasses nagpapatibay sa CHB kanila. Totoo yun, kasi ang ginagawa niyan, pinapatagal niya ng konti yung pagkatuyo, hinuhold niya yung moisture para
mabind na masyado yon dun sa semento at saka sa buhangin. Yung pagtubo ng crystals mas maganda. Kaya yung ginagawa nila yan, the best yan, may molasses. So kaya guys, pag matibay na hollow blocks ang hanap nyo, pumunta kayo dito sa Beltran Hollow Blocks and Construction Supply. Make sure to come here dahil maganda yung gawa nila talaga. So really quality. So ayan. Kung titignan nyo yung hollow blocks nila, makikita mo yung color eh. See, very white. Ibig sabihin, pati yung paggamit ng semento, sapat na sapat dyan. So, yan yung mga karakteristik ng mahusay na hollow blocks. So, ayan. Ayan guys. Okay, so titignan natin yung process. Ayan o, ang ganda pa. May hulma pa talaga siya sa ibabaw. Oh. Unique yung pang ano nila, pang pukpok. Pero, yan ang the best talaga. Guide na rin yan eh. So, ayan o, untog-untog. Ayan. Look at that. Ang lupit, di ba? Double purpose. Guard tsaka ano. Hop. Yun o. Tapos, ayan. Ayan natin. Oops. Perfect. Gawa. Ito naman yung bagong kuha ni Adrian kanina. So, titignan natin yung performance. So, lahat naman ng molder na sinupply ko, sigurado namang okay. So, ayan. Yung pinsan ni Sir ang gagawa. Natin. Kaso mababa tong ano, tagtagan nung sa Siyempre sir, mas maliit siya sa inyo eh. mababa. Ayan. Okay. Walang subukan natin sir. Ayan. Magaling na sila lahat. Lahat na sila. Ito, bago to. Pero na-testing ko na yan eh. So sigurado ako okay yan. Ayan. Oh, Sos Mariosep. Perfect na naman. Okay, the best, the best. Pang isa pa. Surprisingly guys, meron pa palang extension yung stockpile nila. Andito, kaya naglalakad tayo sa kalsada. Papunta tayo ngayon doon. Meron tayong makikitang loader doon. Guys, ang story talaga ng success talaga guys. Nasa kanya eh, nasa pag-set mo ng goal yan eh. Kung talagang gusto mong lumago, kahit anong mangyari, gagawin mo yan at yun yung ginawa niya. Ito na yung stockpile nila, talagang lumaki na. May lote pa siya dito oh. Lupit talaga tong si Sir Rafael. Ayan siya ng graba. Ayan, panambak. Lupit. Ayun, ang sand. So, ito yung pinakamalupit guys. Ito yung pinakahuling equipment na binili niya. Lupit na ito. Hindi ko pa nakita yung dump truck pero may dump truck din siya eh. Ito yung pinakahuli para at least kailangan mo yan pag magpapadeliver ka ng mga buhangin yan. Ang ganda. Diba? Mini loader. The best talaga. Ayan. Ayan.